So, offensive rating, no? Ito yung statistic sa basketball na merong team at saka merong individual. So, sa team, yung points, total field goal at opponent's differential, yun 1/5 ng possession minus kung ilan yung fouls, free throws made times free throws, tsaka yung OAPOW o yung adjusted weight nila. Yun yung sa team. Sa player, points produced kung ilang puntos yon. Buong tournament yon. Points produced over possessions times yung adjusted weight, yung points per game, free throws made, 3-point percentage, at saka field goal percentage. So, kung makikita nyo, dito minimeasure yung efficiency ng team na may hawak ng bola o yung sila yung shoot. Kung matatandaan natin recently, yung Golden State Warriors with Kevin Durant, Klay Thompson, and Steph Curry, yun yung isa sa may pinakamataas na offensive rating. Kasi yung tatlo na nabanggit ko, yun ang umi-score ng karamihan ng puntos ng Golden State. Di ba? Majority ng puntos na yun is galing dun sa tatlong players. So, yung offensive rating is kung gaano siya ka-efficient pag nasa kanila yung bola or sila yung nasa offense. In respect to their misses o yung miss shots nila. Kasi pag pumupukul ka o tumitira ka, hindi naman parating pumapasok yan. So, ilan sa mga tira na yun ang naipapasok mo with respect to your misses. Parang ganon. So, yun yung offensive rating. Ngayon ko lang kasi nakita itong formula ng offensive rating Pero, kasi pag nag-analyze ka, pinapakita lang dun sa TV coverage yung offensive rating ng mga teams. Pero yung formula, hindi nila pinapakita. Definitely, pag umabot ka ng 100 plus, mataas na yung offensive rating mo as a team. Pero yung sa individual, sa player, yun ang hindi pa ako nakakakita. Ang nakikita ko lang kasi sa NBA is rango. Yung rank nila, sino yung may pinakamataas na offensive rating on that season. So yun yung offensive rating. Ito puro offense kasi meron din namang statistic na defensive rating. So, puro defense naman yun. So, yun lang po.